Ang Toys R Us ay isang lugar na puno ng mga laruan at halakhak kung saan walang sino man ang mag-iisip na may nagtatagong panganib. Pero isang umaga, habang tahimik na nagbubukas ng tindahan, bago pa sumalubong ang mga customer, isang bagay ang hindi inaasahan. Sa likod ng mga estante na puno ng makukulay na laruan, may naganap na isang kakilakilabot na krimen. Sino ang mag-aakalang ang isang lugar ng inosente at saya ay magiging eksena ng isang trahedya? Campfire Stories. Noong June 29, 2013, bandang 3:50 na madaling araw, si Lawrence o mas kilala ng karamihan na Larry Wells, 35 years old, ay nagmamaneo sa tahimik na kalsada ng Hamburg, isang maliit na bayan malapit sa Buffalo, New York. Sa oras na yon, halos lahat ng negosyo sa lugar ay sarado pa, kaya't napakatahimik. Pagdating niya sa isang malaking parking lot, ipinarada niya ang kanyang sasakyan, bumaba at naglakad papunta sa isang malaking gusali ng Toys R Us. Sa panahon na yon, ang Toys R Us ay ang pinakasikat na tindahan ng laruan sa buong Amerika. At dito nagtatrabaho si Larry sa loob ng ilang taon. Gustong-gusto ni Larry ang mga bata at sa totoo lang, pangarap niyang maging isang guro. Nag-aral siya ng edukasyon at nagtapos pa ng master's degree. Pero matapos ang graduate school, nahirapan siya makahanap ng full-time na trabaho bilang guro. Dahil nais nila magsimula ng pamilya at bumili ng bahay, nagpasya si Larry na magtrabaho sa Toys R Us para magkaroon ng karagdagang kita. Sa una, iniisip lang ni Larry na pansamantala ang kanyang trabaho sa Toys R Us habang naghihintay ng permanenteng posisyon bilang guro. Pero kalaunan, nagustuhan ni Larry ang kanyang trabaho doon. Palagi siyang may interaksyon sa mga bata na talagang kinatutuwaan niya. Ang masayahin niyang personalidad at sipag sa trabaho ay naging dahilan kaya siya nire-respeto sa kumpanya. Naging proud siya sa kanyang trabaho at noong 2009 nang ipinanganak ang kanyang unang anak, na-promote siya bilang store manager. Dahil sa dedikasyon niya, madalas siyang nagtatrabaho ng maaga tuwing Sabado para tulungan ang mga tauhan na mag-unload ng mga produkto kahit hindi niya kailangan gawin ito. Ito ang dahilan kaya andun si Larry ng umaga na yon. Pagdating niya sa pinto ng Toys R Us, sinalubong siya ng dalawang empleyado, sina Cindy Baron at Isaac Mallet Lloyd. Sarado pa ang gusali kaya kinuha ni Larry ang kanyang susi at binuksan ang pinto para papasukin sina Cindy at Isaac. Pagpasok nila, bumalik si Larry sa storeroom para tulungan ng driver na mag-unload ng mga produkto mula sa truck. Pagkatapos nila mag-unload ng mga produkto, bumalik si Cindy at Isaac sa kani-kanilang mga seksyon ng tindahan para ayusin ang mga paninda sa mga shelves. Si Isaac ay nagdala ng kanyang mga paninda sa seksyon na naka-assign sa kanya, habang si Cindy naman ay pumunta sa kabilang seksyon. Abala silang dalawa sa pag-restock ng mga shelves na naubos nung Biyernes ng gabi. Mabilis na lumipas ang oras at bandang 4:30 ng madaling araw, natapos na nilang lahat ang pag-unload ng truck. Tinulungan ni Larry ang driver palabas ng gusali at isinara ang likurang pinto. Sa mga oras na yon, sina Larry, Cindy at Isaac ay nagtatrabaho sa magkakahiwalay na bahagi ng tindahan, kaya hindi nila nakikita ang isa't isa. Ang tanging paraan nila ng komunikasyon ay ang kanilang mga walkie-talkie. Ilang minuto bago mag-alas 5, tumawag si Anthony Armstrong, isa pang empleyado sa cellphone ni Larry. Siya ay nasa labas ng tindahan at handa nang magsimula ng kanyang shift. Kaya hiniling niyang pagbuksan siya ni Larry ng pinto. Agad naglakad si Larry papunta sa pinto, binuksan ito at pinapasok si Anthony. Pagkatapos ng 10 minuto, isa pang empleyado, si Richard Shepard, ang dumating. Tumawag din siya kay Larry para buksan ang pinto. Pero sa pagkakataong ito, ilang beses na tumunog ang telepono ni Larry, ngunit hindi siya sinagot. Nagpadala si Richard ng text message at naghintay ng sagot, ngunit wala ding reply. Nagtaka si Richard kaya sinilip niya ang salamin sa pinto upang tignan kung mayroong tao sa loob, pero wala siyang nakita kahit sino. Dahil sa inis, lumipat si Richard papunta sa entrance ng Babies R Us na may hiwalay na pinto mula sa main store. Pagdating niya roon, nakita niyang nakaawang ang sliding door na labis niyang ikinagulat dahil may mahigpit na patakaran ng kumpanya tungkol sa seguridad. Dahil dito, pumasok si Richard at sinimulan ng kanyang shift sa pag-restock ng mga shelves. Si Isaac ay masinsinang nag-aayos ng mga paninda sa kanyang seksyon.
Si Cindy naman ay halos matatapos na sa kanyang trabaho dahil matagal na siyang nagtatrabaho sa Toys R Us. Kabisado na niya ang pag-ayos ng mga produkto sa tindahan. Pagdating ng alas 5 ng madaling araw, habang abala ang mga empleyado sa kani-kanilang gawain, bigla nilang napansin ang isang malakas na tunog. Hindi agad pinansin ni Isaac ang tunog dahil inakala niyang parte ito ng sistema ng tindahan. Ngunit patuloy itong tumunog at walang sino man na nagpapatay nito. Kaya napagtanto ni Isaac na alarm ito ng tindahan. Agad niyang kinuha ang kanyang walkie-talkie at tinawag si Larry. Pero walang tugon mula sa kanya. Muling nagradyo si Isaac at hiningi sa kahit sinong empleyado na hanapin si Larry para patayin ang alarm. Si Cindy na pinakamalapit sa opisina ng manager ang nagboluntaryo mag-check kung naroon si Larry. Lumipas ang ilang sandali at bumalik si Isaac sa stockroom para kumuha ng panibagong batch ng mga paninda. Nang bigla niyang marinig ang isang malakas na sigaw ng babae na umaalingaw-ngaw sa buong tindahan. Sunod-sunod na sigaw at iyak ang narinig niya. Si Isaac, na hindi pa kailanman narinig si Cindy na sumigaw o umiyak, ay lubos na nabigla at nalito. Sa gitna ng kanyang pagkabigla, nakita niyang patakbong papunta sa opisina si Anthony, kaya sinundan niya ito. Pagdating nila sa opisina, nakita nilang umiiyak si Cindy at nanginginig habang sinasabi na kailangan niyang tumawag ng 911. Naiwan sina Isaac, Anthony at Richard na naguguluhan at natatakot. Pagpasok nila sa opisina, nakita nila si Larry na nakaupo, duguan, walang malay at may butas sa kanyang dibdib. Agad na tinawag ni Isaac si Larry pero hindi ito tumugon. Hindi nila alam ang gagawin. Nagmadali ang tatlong lalaki palabas ng opisina papunta kay Cindy na noon ay nasa telepono na at tumatawag sa 911. 911 emergency. Toys R Us. Okay, what's going on? I don't know. He was shot. Toys R Us? Is he inside? Yeah. Ang sabi ni Cindy ay binaril ang kanilang manager. Kaya agad na nagpadala ng mga pulis ang 911 dispatcher patungo sa Toys R Us sa pangamba na mayroong pang aktibong gunman sa loob ng tindahan. Dahil sa posibilidad na mayroong active shooter, lahat ng available unit ng pulisya ay mabilis na pumunta diretso sa tindahan. Sinabihan ng lahat ng empleyado na nasa loob ng tindahan na agad lumabas at maghintay sa parking lot. Ilang minuto lang, dumating na ang mga pulis. Nakita nila sina Cindy, Isaac, Anthony at Richard na nagiintay sa labas. Agad silang pinalayo at dinala sa isang ligtas na lugar sa tapat ng kalsada habang naghahanda ang mga pulis na pumasok sa loob. Hindi tiyak kung may gunman pa bang nasa loob o kung nakatakas na ito. Dumating si Detective Sergeant Scott Casino sa lugar. Nakita niya ang ibang mga pulis na papasok sa tindahan na may mga nakahandang baril at dahan-dahang nagsusuri sa bawat sulok ng tindahan. Naglakad ang mga pulis sa loob, hinahanap ang posibleng gunman pero wala silang nakita. Nang marating nila ang opisina ng manager, nakita nila ang eksaktong nakita ni Cindy. Si Larry nakayuko sa kanyang upuan at duguan. Tinawag ng mga pulis si Larry ng ilang beses ngunit hindi ito tumugon. Lumapit ang isa sa kanila at sinuri ang pulso ni Larry at nagbigay ng senyas sa mga kasamahan na may pulso pa siya. Ngunit napakalakas ng pagdurugo. Alam nilang walang oras na pwedeng sayangin kaya't mabilis nilang kinuha si Larry mula sa upuan, binuhat at hinatak palabas ng opisina. Papunta sa isang naghihintay na ambulansya. 2 EMT ang nagtulungan para mailipat si Larry sa stretcher. Tinali siya at inilagay sa loob ng ambulansya. Habang tumatakbo ang ambulansya, ang mga EMT ay nagtatrabaho upang kontrolin ang malubhang sugat ni Larry sa dibdib. Sa patuloy nilang pag-aalaga, natuklasan nila na hindi bala ang tumama kay Larry, kung hindi saksak. Si Larry ay nasaksak ng ilang beses. Sa kabila ng mga pagsisikap ng EMT, sa kasamaang palad, hindi na kinaya ni Larry at binawian na siya ng buhay bago pa sila makarating sa ospital. Sa Toys R Us, ang mga pulis ay nag-set up ng perimeter sa paligid ng tindahan at dumating ang SWAT team para magsagawa ng masusing paghahanap sa loob at labas ng gusali. Pagkatapos ng pagsisiyasat, iniulat ng SWAT team kay Detective Casino na walang natagpo ang kahina-hinalang tao sa loob. Nang makumpirma ito, pinayagan na ang mga investigador na pumasok sa loob ng tindahan para magsimula ng kanilang investigasyon. Sa oras ding iyon, nalaman na ng mga pulis na si Larry ay pumanaw na habang papunta sa ospital. Hindi tulad ng unang hinala, hindi siya binaril kundi sinaksak ng paulit-ulit.
Agad na nagsimula ang mga investigador sa pagkuha ng mga ebidensya sa opisina ni Larry. Nag-swab para sa mga DNA sample at nag-dust ng mga fingerprints. Hindi nila tinapakan ang dugo ni Larry na natuyo sa sahig mula sa pagkahila ng kanyang katawan papalabas. Mayroong ding security DVR sa loob ng opisina kung saan nakarecord ang lahat ng footage mula sa mga security cameras ng tindahan. Ngunit napansin ng mga investigador na ang power cord ng DVR ay hinila mula sa saksakan. Dahilan kung bakit naputol ang recording. Nakaramdam ng hinala si Casino na maaaring isa sa mga empleyadong nagtatrabaho noong umagang iyon ang may kagagawan ng pagpatay kay Larry. At ang footage mula sa surveillance camera ay maaaring makapagbigay ng sagot kung sino ito. Kaya agad niyang iniutos na ikonekta muli ang DVR at i-review ang mga nakuhang footage. Sa puntong ito, ang 4 na empleyado na naroon noong umaga na yon, sina Cindy, Isaac, Anthony at Richard ay tinuturing pangunahing suspect. Kaya't agad silang pinagbukod ng mga investigador para ma-interview ng paisa-isa. In-interview ni Casino si Isaac at napansin agad niya ang panginginig ni Isaac at ang pagkalito nito habang sumasagot sa mga tanong. Ang labis na kaba at hirap na pagsagot ng malinaw ni Isaac ay nagdulot ng suspecha kay Casino. Samantalang, si Anthony Armstrong na pinakabata sa grupo ay tahimik na tumangging makipag-usap, bagay na lalong nagpalala ng hinala laban sa kanya. Sunod na in-interview si Cindy, ang empleyadong nakakita ng katawan ni Larry. Siya ang tumulong sa mga investigador na buuin ang timeline ng mga pangyayari noong umaga na yun. Ngunit ang pinakamahalagang bagay na sinabi niya ay si Anthony ang huling tao na nakakita kay Larry na buhay. Pagdating sa interview ni Richard Shepard, ipinaliwanag niya na na-late siya noong umaga na yun dahil huminto siya sa isang 24-hour grocery store para bumili ng inumin at pagkain. Nang dumating siya sa tindahan at hindi sinagot ni Larry ang tawag niya, napilitan siyang pumasok sa pamamagitan ng Babies R Us na pintuan na nakaawang. Ipinaliwanag din niya na labis siyang nagulat dahil mahigpit na ipinagbabawal ng kumpanya ang pagkabukas ng mga pinto tuwing hindi oras ng negosyo. Matapos ang mga initial interviews, napagdesisyonan ng mga investigador na ipagpatuloy ang pagsusuri ng surveillance footage. Kinontak ni Detective Casino ang VP ng Regional ng Loss and Prevention na si Bernard Grusha. Siya din ang boss ni Larry at nag-hire kay Larry bilang isang manager. Hiniling ni Detective Casino kay Grusha na tulungan silang bigyan ng access at mag-review ng security footage. Sa tulong ni Grusha, nahanap nila ang tamang oras, bandang 3:45 ng umaga bago dumating ang unang mga empleyado. Habang mabagal na nire-review ang mga footage mula sa higit 100 security cameras, si Casino ay nagsusulat ng mga notes at inihahambing ang oras ng pagdating ng mga empleyado ayon sa mga testimonya nila. Nakita nila na sina Larry, Isaac at Cindy ay pumasok sa tindahan bandang 3:55 ng umaga. Ilang minuto lang ang nakalipas, nakita nila si Larry sa likuran na binuksan ang pinto para sa truck driver. Subalit bandang 4:24 AM, isang bagay ang napansin nila mula sa camera sa loob ng Babies R Us department na nakatutok sa entrance ng gusali. May isang madilim na anino ng tao na nakatayo sa labas ng pinto. Sinusubukan niyang buksan ang lock ng pinto. Ilang segundo niya ito ginawa bago niya mabuksan. Nang mabuksan niya, pumasok siya sa loob. Napansin agad ni Casino na tila sapilitan itong binuksan ng tao. Ngunit napansin din niyang mukhang may alam ito tungkol sa tindahan. Inutusan ni Casino si Grusha na i-full screen ang footage para mas makita nila ang kilos ng tao. Sa bawat galaw ng misteryong taong ito, halatang iniiwasan nitong makuha sa camera. Tila kabisado nito ang layout ng tindahan at ang mga posisyon ng mga camera. Lumalabas na may alam ang taong ito tungkol sa pasikot-sikot ng tindahan na nagpatibay ng hinala na maaaring empleyado rin ito o dating empleyado ng Toys R Us. Nang i-zoom in nila ang camera, nakita nilang nakasuot ito ng scarf sa muka, itim na damit, sweatpants na may nakasulat sa kaliwang bahagi at isang baseball cap. Ngunit ang pinaka nakakatakot sa lahat ay ang hawak ng di kilalang tao, isang malaking kutsilyo. Bagaman malabo at mababa ang resolution ng footage, malinaw sa kanila na ang taong ito ay nagtatago ng kanyang pagkakakilanlan at may hawak na armas. Hindi nila mabasa ang nakasulat sa sweatpants
Nang ipagpatuloy nila ang pag-review, nakita nila na bandang 4:32 AM ang salarin ay pumasok sa opisina ng manager. At pagkatapos noon ay biglang nawala ang signal ng security footage. Tanda na hinila ng taong iyon ang power cord ng DVR. Hindi nag-aksaya ng oras si Casino. Muling pinariwind ng footage at nireview muli. Unting-unti naalala ng isang investigador na ang suot na baseball cap ng taong ito ay katulad ng Florida Gators cap na nakita nila sa crime scene. Ito ay naging napakahalagang ebidensya. Pagkatapos nito, ipinadala nila ang mga ebidensya kabilang ang security DVR cord at ang sombrero sa crime lab upang maswab para sa DNA. Sa mga sumunod na araw, ang lahat ng empleyadong naroon nung umagang iyon ay naging pangunahing suspect at kinuhaan ng DNA samples upang ihambing sa mga nakuha sa crime scene. Patuloy ang investigasyon at lumalim pa ito nang malaman nilang ang sombrero ay posibleng nagdala ng ebidensyang magdudugtong sa tunay na pumatay kay Larry Wells. Matapos ang ilang araw ng pagsusuri ng mga DNA samples, ang mga investigador ay nagkaroon ng isang listahan ng mga empleyado ng Toys R Us, kasalukuyan at dating mga empleyado, at iba pang mga taong konektado kay Larry Wells. Nagsimula silang makipag-ugnayan sa mga taong ito para kumuha ng DNA swabs. Mahigit 50 DNA samples ang nakolekta mula sa mga empleyadong ito, ngunit matagal ang proseso ng pag-test. Sa bawat isa, inabot ng ilang linggo bago lumabas ang resulta. Na makumpleto ang pagsusuri ng lahat ng samples, nagulat ang mga investigador na wala ni isa sa mga DNA samples ang tumugma sa profile ng DNA mula sa sombrero at DVR cord na nahanap sa crime scene. Lubos na nabigla si Detective Casino at ang kanyang team dahil sigurado silang ang pumatay kay Larry ay may koneksyon sa tindahan. Kaya't laking pagkadismaya nila na wala ni isang empleyado ang tumugma sa DNA. Pakiramdam nila ay parang nawalan ng direksyon ng kanilang investigasyon. Binalikan ng mga investigador ang bawat detalye ng kanilang investigasyon. Napagtanto nila na may isa pang empleyado ng Toys R Us na nasa listahan nila ang hindi pa nila nakukuhaan ng DNA sample. Sa bawat pagkakataong tinawagan nila ito para kumuha ng sample, laging may dahilan ng empleyadong ito. Sinasabing nasa out of town para sa isang family event o kaya ay may sakit. Habang lumilipas ang panahon, lalong nagiging kahina-hinala ang pag-iwas ng empleyadong ito sa pagbigay ng DNA. Nakipag-ugnayan muli ang mga investigador, ngunit hindi na nila ito makontak. Kaya sinubukan nilang kausapin ang isa sa kamag-anak nito at napagkaalaman nila na nakatira siya ngayon sa bahay ng kanyang ama. Sa puntong ito, naniniwala na sina Detective Casino at ang kanyang team na may sapat na dahilan para magsuspecha. August 14, 2013, nagpunta sila sa bahay ng ama ng empleyado upang personal na kunin ang DNA sample. Pagdating nila sa pintuan ng bahay, tinawag nila ang empleyado na tila nagulat sa pagdating ng mga pulis. Humingi ng paumanhin si Casino at ipinaliwanag na kailangan na nilang kunin ang DNA sample niya upang alisin na siya sa listahan ng mga investigador na pwedeng gumawa ng krimen. Sumunod naman ang empleyado at 20 segundo makalipas, nakuha na nila ang DNA sample nito. Inilagay ito ni Casino sa isang plastic file at agad na dinala sa crime lab para sa pagsusuri. Pagkatapos ng ilang linggong paghihintay, dumating na rin ang resulta ng DNA test. Nagulat ang lahat na ang DNA mula sa huling empleyadong ito ay tumugma sa mga nahanap nila sa crime scene. Dahil sa ebidensya na ito, sigurado na ang mga investigador sa kung sino ang taong nasa security footage na nakita nila. Ayon sa mga investigador, ganito ang nangyari sa Toys R Us noong umaga ng June 29, 2013. Noong madaling araw, nagmaneho ang salarin papunta sa parking lot ng Toys R Us. Ipinarada niya ang sasakyan na tumupo muna doon. Pinag-aralan ng tindahang sarado pa at pinaplano kung paano papasok. Ilang minuto ang lumipas, kinuha ng salarin ang isang scarf at itinakip niya sa kanyang muka para itago ang kanyang pagkakakilanlan. Kinuha niya ang kutsilyo mula sa upuan ng pasahero, bumaba ng kotse at naglakad papunta sa entrance ng Babies R Us na nasa gilid ng tindahan. Hinila-hila niya ang pinto ng halos 30 segundo hanggang sa mabuksan niya ito at pumasok siya. Sa loob, dahan-dahan siya naglakad sa tabi ng mga dingding. Iniiwasan ng mga shelf at mga security camera ng tindahan. At nakarating siya sa opisina ng manager at pumasok doon. Pagkapasok, sinarado niya ang pinto. Lumapit ang salarin sa DVR surveillance system at hinila ang power cord mula sa saksakan. Namatay ang lahat ng mga kamera sa tindahan.
15 minuto ang lumipas, pumasok si Larry. Agad niyang nakita ang di kilalang tao na nakayuko at sinusubukang buksan ang kaha ng tindahan. Narinig na salarin si Larry na pumasok, kaya agad siyang humarap at itinaas niya ang kanyang kutsilyo. Inutusan niya si Larry na buksan ang kaha. Sa halip na sumunod, inabot ni Larry ang telepono upang tumawag ng tulong. Subalit, biglang sumugod ang lalaki kay Larry at nagsimula silang magpambuno. Nagpumilit si Larry na itulak ang salarin palayo. Ngunit nagsimulang magwala ang di kilalang tao at sinaksak si Larry sa balikat. Nang masaktan si Larry, napasubsob siya at doon itinaas muli ng salarin ng kutsilyo at sinaksak si Larry sa kaliwang bahagi ng kanyang dibdib. Sumigaw si Larry sa sakit at bumagsak sa upuan. Nakatayo lang ang salarin ng ilang sandali na tila nagulat sa kanyang nagawa. Si Larry ay duguan at nag-aagaw buhay. Nagsimulang magpanik ang lalaki at kinalimutan na ang kaha. Tumakas siya mula sa opisina nang hindi namamalayan na nahulog ang kanyang sombrero. Paglabas niya sa tindahan, sumakay siya muli sa kanyang sasakyan, mabilis na umalis ng parking lot at itinapon ng kutsilyo sa isang basurahan habang siya ay tumatakas. Samantala, sa loob ng opisina, si Larry ay nawawalan na ng malay pero nagawa niyang maitrigger ang alarm ng tindahan. Ngunit sa kabila ng alarm, si Larry ay naiwan na duguan sa loob ng halos 1 oras bago siya natagpuan at natulungan. Sa kasamaang palad, sa oras na yun, huli na ang lahat. Ilang oras makalipas ang krimen, ang salarin ay nakatanggap ng tawag. Sa kabilang linya ay si Detective Casino na humihingi ng tulong para ma-access ang security footage ng tindahan. Lumabas na si Bernard Grusha, ang Regional Vice President ng Loss Prevention ng Toys R Us, kaibigan ni Larry, at ang parehong tao na tumulong sa mga investigador sa pag-review ng security footage ng umaga na yon ay ang salarin. Habang kasama niya ang mga investigador, literal na pinapanood niya ang kanyang sarili na naglalakad sa loob ng tindahan. Noong October 16, 2013, inaresto si Bernard Grusha at kinasuhan ng pagpatay sa kanyang kaibigan at empleyado na si Larry Wells. Ang buong komunidad ng Hamburg ay nagulat nang malaman nila na si Grusha, ang taong inatasan upang protektahan ang mga ari-arian ng Toys R Us, ay siya palang may kagagawa ng karumal-dumal na krimen. Matapos ang kanyang pagkakaaresto, hinalughog ng mga pulis ang bahay ni Grusha at sa kanilang investigasyon, nadiskubre nila ang higit sa $200,000 o mahigit 10 million pesos na halaga ng mga ninakaw na produkto mula sa iba't ibang Toys R Us stores sa New York at Pennsylvania. Si Grusha, na dapat ay nag-aalaga ng kita ng kumpanya, ay matagal na palang nagnanakaw at ibinibenta ang mga produktong ito online sa eBay. Ginagawa niya ito upang bayaran ng kanyang mga utang habang patuloy na nabubuhay ng higit pa sa kanyang kakayahan. Napagkaalaman na mahigit $1 million ang halaga ng pinagkakautangan ni Grusha. Natagpuan din ng isang video na kung saan kapansin-pansin ang suot nitong pantalon na kaparehas sa suot niya noong araw ng krimen. Sa patuloy na investigasyon, nalaman ng mga pulis ang higit pang mga detalye tungkol sa buhay ni Grusha. Ang kanyang kasal ay bumagsak dahil sa kanyang labis na paggastos at pambababae. Nang matuklasan ng kanyang asawa ang kanyang pangangaliwa, sila'y nagkaroon ng malaking alitan na nauwi sa hiwalayan. 3 linggo bago ang pagpatay kay Larry, si Grusha ay nagkaroon ng mainit na pagtatalo sa kanyang asawa. Sa tindi ng galit, umakyat siya sa kanilang kwarto, kinuha ang kanyang 9mm na baril at nagpaputok. Akala ng kanyang asawa na nagpakamatay na si Grusha, kaya nataranta ang kanyang asawa at nagmadali umakyat ng bahay papunta sa kanilang kwarto. Nang makita niya si Grusha, nakadapa ito sa sahig. Binaliktad niya ang katawan nito at laking gulat niya na makita niyang buhay ito at sinabing, "Tinetesting ko lang kung gaano mo ako kamahal." Dahil dito, tumawag ng pulis ang kanyang asawa na mabilis namang dumating at kinuha ang baril ni Grusha. Inaresto siya ng mga pulis at kinasuhan ng kriminal na pagmamay-ari ng armas at pangaharas. Matapos noon, nag-file ng protection order ang kanyang asawa, dahilan para hindi makabalik si Grusha sa kanilang bahay. Dahil dito, tumira si Grusha sa bahay ng kanyang ama habang tuluyang bumabagsak ang kanyang buhay. Pagkatapos ng masusing investigasyon, natuklasan din ng mga pulis na may susi si Grusha sa tindahan. Ngunit ginawa niyang parang pinilit buksan ang pinto upang malihis ang mga investigador sa maling direksyon. Aminado si Grusha sa lahat ng kanyang ginawa. Ngunit iginiit niyang hindi niya intensyon ang pumatay noong umagang iyon.
Sinabi niya na plano lang niya magnakaw mula sa tindahan. Pero nagkaroon sila ng komprontasyon ni Larry at sa kasagsagan ng gulo, nasaksak niya ito. Subalit sa mga ebidensya at testimonya ng mga eksperto, malinaw na may motibo si Grucia. Ang krimen ay hindi aksidente, kundi bunga ng matinding desperasyon. Sa bandang huli, dahil hindi kayang patunayan ng prosecution ang intensyon ni Grucia na pumatay, napilitan silang i-reduce ang kaso mula murder patungong first degree ng manslaughter. Bilang bahagi ng kanyang plea bargain, si Grucia ay umamin sa kanyang mga kasalanan at binigyan ng minimum na sistensyang 25 years sa kulungan at 5 years probation. Naiwan ni Larry ang kanyang asawa na 3 buwang buntis na si Jill at ang kanyang anak na si Maddie. Araw-araw sobrang namimiss ni Maddie ang kanyang ama ayon kay Jill. Palaging sinasabi ni Maddie kung gaano niya kagustong makausap ang kanyang ama. Kaya sinimulan dalhin ni Jill si Maddie sa local park, ang park na paboritong lugar nilang puntahan ng kanyang ama. Doon, sinusulat ni Maddie ang mga mensahe niya para sa kanyang ama sa mga post-it notes at ikinakabit sa mga lobo na pinapalipad nila papunta sa langit, kung saan naniniwala sila na naroon na si Larry.